Diyan sa Senado. O hindi ba? O ngayon, buti naalala ko na naman yung mga senador. Sasama na naman ang loob ninyo sa akin. Pero, hindi ba? Nag-deliberate kayo. Pinag-aralan nyo. O ang tanong ko sa inyo, nasaan ba yung mga listahan ng mga senador na ito? Nakakalimutan natin ang mga pangalan para tawagan natin ang kanilang pansin. Sa Senado po, 24 ang mga senador. 2 lang ang kumontra. Itong si Senador Ontiveros, senadora, at si Senador Kiko Pangilinan. Okay? Madalit sabi, the rest, sign, pabor. Sino-sino ba itong mga pangalan ng pabor na ito? Of course, ang nangunguna dyan ay si Tito Soto, ang ating Senate President. Ang principal author ay si Senador Lacson. So sila ang kung baga dumalentera dun sa mga kumukontra. Sila mga una kong narinig na nagtatanggol. And then, ang narinig kong mga nagtanggol pa ay si Senador Bongo, Senador Francis Tolentino, at si Senador Ronald De La Rosa. O, hindi man tanong natin isang araw, kaya natin tinext si Senate President Tito Soto. Bakit naman nananahimik yung mga pumirma at nag-aproba? Sa panahon, nung panukalang batas pa lang yun, ang daming bumabanat, lalong-lalong na yung dalawa, hindi sila umiimik. Mga abogado naman mga ito, ang iba lang, bangangalanan natin. Kagaya halimbawa ni yung brad nating si Senador Sani Angara. Senador Sani, why are you so quiet? Sino pang kaibigan natin? Si Nancy Binay, I don't know kung meron siyang binanggit. Pero wala akong narinig na pinagtanggol niya. Isa pang abogada, sis pa natin to. Si Senator Pia Cayetano. Tahimik din. Yes naman ang boto niya. Si Win Gatchalian, wala pa ako narinig. Senador Lapid, quiet din. Ito si Amy Marcos. Tahimik din. Umoto naman. Ewan ko si Senador Manny, parang may narinig akong, I'm not now sure kung nagtanggol siya o tumahimik din siya. Itong si Grace po, wala, hindi ko rin narinig yung yes niya. At yung pagtatanggol. Si Senador Bong Revilla, umuo din, pero hindi ko rin narinig ang tinig niya. Joel Villanueva, ganun din. Nag-yes din. Si Cynthia Villar, nag-yes din. Why are you so quiet in defending that bill when it was being attacked by critics and by your own colleagues? Ngayong batas na, this is your time to defend it. After all, pinirmahan na. Pero wala pa rin ako naririnig. Punta natin itong si, kagalit sa akin itong brand natin, kabats ko pa naman to. Ito si Frank Drilon. Senador Frank, ikaw naman kahusay mong mag-criticize. At kahusay mong magkomentaryo pag ikaw ay mali. Bakit? Hindi ba yung huling komentaryo mo? Tungkol dun sa Bayanihan Act, sabi mo, hindi na pwedeng manghuli. Hindi na pa pwedeng mang-aresto kasi wala na yung Bayanihan Act. O hindi ba? Kaya kita nabansagan, ikaw naman, forgetful senator ka naman. Nakalimutan mo na may mga batas tayong umiiral. Nakalimutan mo may ordinansa on curfew.
Kalimutan mong may ordinansa tungkol sa paghingi ng permit. Pag may demonstrasyon ka, may rally, pag hindi mo sinunod, siyempre, lalabag ka, pwede kang arestuin. Nakalimutan mo yung executive order creating the IATF na pwede even under that executive order, pwede kang hulihin no, pag nilabag mo yung mga resolution on safety protocols. Nakakita ka ng mapupuna, mali pa, bumanat ka. Ngayon na pagkakataon mo ipagtanggol itong pinirmahan mo. Frank Drilon, senador. Ba't naman nananahimik ka? Mas tahimik ka pa sa sementeryo eh. Ikaw ang inaasahan ko. Believe ako sa iyo eh. Top-notcher, kritiko, sinuyod. In fact, I was even telling people using you. I said, makakalusot ba yan kay Frank? Kung yan ay unconstitutional, nasilip na yan ni Frank Drilon. Kita mo, ginagamit pa kita. Yung pala yung mananahimik ka lang. Abi, magsalita ka. Ano man kinakatakot nyo? Dahil ang iba sa inyo ay for re-election. Tatakot kayo, akala nyo, yung mga kumukontra, ubod ng dami. As if tatamaan kayo pagdating sa halalan. Hindi po pwede. Unang-una, iilan lang naman talaga yun. Maingay lang sila na o-overwhelm kayo kasi in-overwhelm kayo ng kaingayan nila. Na parang, sabi ko, para mga plangganang nasa likod ng kotse pag umaandar. Ingay. Pero ilan lang naman yun. Baka isang planggana lang yun. But I think it's your duty, since kayo yung mga nag-deliberate nito, at kayo naman ang sumuyod nito, pinag-aralan nyo. So you have the legal wherewithals, even if you're not a lawyer, kasi diniscuss nyo eh. Pwede nyo kagad ipagtanggol pag sinabi, yan Section 29, bakit yan nagbibigay? Alam nyo namang hindi totoo yun. Hindi nyo pinagtanggol. Sasabihin, ako, arresto yung sige to. Alam nyo rin hindi totoo yun. Bakit? Takot kayo na mabash. Kasama yan. Hindi ba sabi ni Presidente kagabi? Kasama lahat yan eh. Kaya sabi niya, hindi ako nagbabasa ng mga hindi magaganda sa aking. Bakit mo nga naman babasahin pa? Pareho lang kami nun. Kaya yung pag tinatanong ko sa interview, how do you respond, Sec Panelo, to bashers? I don't know about them. Why not? Because I don't read them. Firstly, I don't know even how to read, to access myself sa internet. Pangalawa, wala akong interest na basahin. Minsan nakabasa ako, ang reaction ko one of amusement eh. Kaya, no, if I really want to be amused, siguro babasahin ko para tumawa. Kaya magsalita kayo. Pagtanggol nyo yung yes ninyo, huwag niyong ikahiya. Ito na ang pagkakataon. Batas na eh. At marami pang bumabanat. Tuloy-tuloy pa rin sila. Mamaya, babasahin natin yung mga kontra para malaman ninyo kung ano mga banat para ipaghanda nyo na mga sarili nyo. Ipagtanggol nyo yung batas na inaprubahan nyo sa Senado. Puntahan naman natin yung, tapos na tayo dyan kay Neri. Yung sinasabi niyang People's Initiative, nako, John Neri, wala ka makukuhang boto. Baka yung pirmang makukuha mo dyan ikaw, si Jokno, sino pa? Yung mga kontra kosa mo. Yun. Ay, nako. Isa-isay na natin yung mga kumukontra bago tayo mag-short break. Ito pang isa. Yung una nag-file ng petition sa Korte Suprema, kilala natin to, nakasama natin to sa kaso Nako, mahirap na lang magsalita. Itong si Calleja.
Ito naman isa rin to, si dating pare, o pare pa ba siya? Dating Education Secretary Luistro ng De La Salle Brothers. Ito na yan, I remember, nakausap ko ito ng pyesa ng Piña Francia 3 years ago. I think 3 years ago. Medyo nun, kampi pa siya kay Presidente Duterte. Sabi nga namin, dapat Education Secretary nga. Anyway, nag-file po sila ng petition questioning the constitutionality. Kasama nila si Representative Edsel Lagman, kababayan natin. At meron pang isa. Naku, isa pa ito. Mahilig din ito. Mahilig din na gumamit ng mga false argumentation. Nasabihan pa naman dekano din. Itong si Mel Santamaria. Of course, may isang kaibigan din natin kaliwa. Isa rin to, abogado rin to si Carlos Zárate, kasama rin. Ano ba mga sinasabi nila? Punta natin itong si Calleja. Ano ba sinasabi nitong si Calleja? Ang sabi ni Calleja, ito raw pong batas ay walang safeguards. Ha? Ikaw ba? You know what you're talking about? Howard. Ano ba nickname ni Howard? Hawi. Hawiin mo kaya yung mga mata mo na natatakpan ng blinders. At basahin mo, isang katutak na safeguards na nga. Hindi ba paulit-ulit na natin sinabi? Kung hindi mo alam, sige, papaalala, baka forgetful rin, paalala ko sa'yo. Anong unang safeguard? Unang-una, yung tinatakot nyo na aarestuin, hindi po pwedeng mangyari yun kasi bago itong mga pulis natin, bago makakuha ng ebidensya, masilipan sila, masundan sila, matuntun sila, mapakinggan mga usap-usapan nila, mga sabwatan nila, laban sa gobyerno, laban sa lipunan, yung kanilang mga planong bombahin, pabagsakin, gibain, sirain ang struktura ng politika, ekonomiya, sosyal. Abay kailangan, unang-una, hihingi sila ng written authorization sa Anti-Terrorism Council. Siyam ang miyembro nun. Marami pang abogado nun. Sabi niya, bakit? Sir, pinagdududahan namin to. Bakit naman? Kailangan pakita mo yung kung anong base mo, ba't kung pinagdududahan na isang terorista. Pag napaniwala mo itong ATC, bibigyan ka ngayon ng written authorization. Sige, punta ka sa Court of Appeals. Bigay ka ng permiso doon, nag-surveillance. Pagpunta nyo sa Court of Appeals, 3 justices, 3 abogadong justices ang mangungulit sa inyo doon. Hanapan kayo ng ebidensya doon. Kailangan meron kayong personal knowledge na maaari nga na ito'y terorista. Ngayon, pag nabigyan ka na, di pwede ka na. Tutuntunin mo na kayo, makikinig ka na sa kanilang mga telephone conversations. Kapasok ka na Kasi bawal yung wiretapping Ngayon pwede na. So pag meron ka na, sinasabi ng rules of court, pwede ka mag-warrantless arrest. Hindi mo na kailangan ng hukuman. Kasi may personal ka ng kaalaman May krimen na gagawin. At may krimen na ginagawa. Pero, yun, safeguard ng malaki yun. Ano pang pangalawang safeguard? Pag dinampot mo na, may problema ka na naman. Kasi, sasabihin mo sa hukuman, hindi lang sa hukuman, pati yung supposed to being kakampi na ngayon ay kalaban, Commission on Human Rights, sasabihan mo rin.
kami inaresto? Sabi ni Calleja, ay, wala naman magagawa hukuman. Ba't naman walang magagawa? Sabi niya, wala naman jurisdiction. Jesus Maria Joseph. Ano ka ba? Abogado ka ba? Yung hinuli mo can go to the courts. 1, file a petition for a writ of habeas corpus. Number 2, file a petition for a writ of, amparo. Number 3, you can file a petition for bail. Kahit na wala pang charge. Ano pa bang safeguards ang hinihingi mo? Ano pang safeguard? Assuming na ayaw mo mag-file. O hindi ba, sabi ng batas, hoy, kailangan yung umaresto dyan, meron kayong record. Lahat ng kalakarang kaugnay dito sa inaresto mo, kailangan nakalista dyan. Pangalan ng abogado niya, pangalan ng doktor niya, pangalan ng miyembro ng pamilya niya. Pag yan inilabas mo, kung ano mang dahilan, ilagay mo dyan. Kung kailan mo yan binalik, ilagay mo dyan. Examinin mo yan, ilagay mo dyan ang findings. Ano pa? Kailangan 24 hours pwede silang makipag-usap sa abogado nila, makipagkita sa doktor nila at sa miyembro ng pamilya. Subject only to reasonable regulations. Maraming safeguard. Diyos mio, perdon, pati yung proscription. Sinasabi, ang ADC, de-designate wrong. Sapagkat, kung magde-designate man sila, yun ay batay doon sa UN standard. May criteria. You cannot go beyond that. And kung sila magde-designate, you have to go to the Court of Appeals. May judicial intervention na naman. Subject to the judicial inquiry. Isang katutak na naman ng bistangan doon. So ano yung sinasabi mong safeguards? Ikaw ba gusto mong tumakbo? Kaya sumasakay dito? Ay, naku, hawiin mo na. Yang nakatakip sa mata mo. Ano pa? Ano pa ba sinabi niya? Yung iba naman, ang sabi naman po ni Congressman Lagman. Ano ba sabi ni Congressman Lagman? Sabi niya po, ito raw ay mahaba, masyado naman yung 6 na buwan na investigasyon sa suspect's bank's account and freezing of his assets. Teka muna, Congressman Edsel, bakit naman masyado ka naman yatang concern? Ano naman kung 6 na buwan? Ang mahalaga, kung meron ng ebidensya na ito'y kung hindi ito terorista, supporter ng terorista, siyempre kailangan nila ng pera. Talagang kailangan i-freeze mo yun. Dahil yun ang gagamitin nilang pera para salakayin, sirain ang buong struktura ng pamahalaan at lipunan. Ano pa sabi mo? Both without judicial authorization. Doon nga ako nagtataka, Congressman Edsel, kung bakit naman yun, diyan sa sharpness mo, parang hindi mo nakita. Binasa mo ba talaga ito? Ay, nako. Ano pa? Motherhood declarations daw yung safeguards. How can that be mother declarations naman, Congressman Edsel? Meron nga judicial intervention So, paano mo sasabihin na motherhood? Tatakot ka dun sa sasama yung mga dissenters, mga nag-a-advocate. Hindi. Klarong-klaro nga ang batas. Nothing in this law shall be construed to mean as granting judicial power or extrajudicial power to the Anti-Terrorism Council. Ano pa bang gusto mo? Klarong-klaro na nga Kahit nga wala yun Kasi nga, yung kinukontra nyo yung Section 29, mali ang basa nyo.
pinagpipilitan niyo yung previous judicial authorization refers to authorization from the ATC to give them the authority to arrest. No. Yung provision na yun refers to the number of days na pwede mong i-detain after being arrested. At yung arrest na yon ay dumating because pwede silang mag-aresto na dahil meron na nga silang personal knowledge that a crime is about to be committed or a crime is being committed. Yun. Tanong, bakit naman pinangaba? Dati, pwede lang 3 days. Ba't naman hindi? Natural, kailangan mo ng matinding ebidensya para pag pinailan mo yan, hindi madidismiss ang kaso mo. At saka pag yan nirelease mo, sus, Maria Josep, di tuloy ang ligaya nila. Kung sa una nahuli mo sila, baka sa pangalawa, maka-iskapo na naman sila. Kailangan talaga. Isa pa, sabi mo, unconstitutional yan. Bakit? 3 days. Paano naman maging unconstitutional? Revised penal code yung 3 days sino bang gumawa nun? Di kayo rin, Kongreso. Di pwede kayo mag-amend. Talaga naman, hindi ko naman maintindihan. Itong nasabihang dekanon to. Dekano raw siya ng, my goodness. Sabi, the definition of terrorism is so vague. Pareho kayo ni mawalang galang na. Kaibigan din nating Justice Vicente Mendoza, another alumnus from UP. Yun din ang sinasabi niya, vague, yung definition ng terrorism. Ano ba naman kayo? Klarong-klaro na nga Sobrang klaro. Sapagkat, in-enumerate, hindi gumagalaw ang screen. In-enumerate yung mga aksyon o akto na i-consider mo na terorismo. Madalit sabi, since you have made an enumeration of the acts that are to be deemed to be terrorism, kung hindi kasama doon sa listahan, hindi considered terorismo. Kaya yung sinasabi mo, paano na yung mass gathering, paano na yung mga speeches, paano na yung rally, demonstration, advocacy, dissent. Hindi kasama yon. Di ba meron sinasabi sa batas? What is not included is excluded. Ano ba yung Latin nun? Expressio unios interiors. Yun ang hinahanap ko, hindi ko makita dyan. Yung Latin na yun, sinasabi doon, yung hindi kasama sa listahan, huwag niyong isama kasi hindi kasama yun. Yun.